Good day sa inyong lahat at welcome back to our podcast. Today, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng topic sa mundo ng technology at artificial intelligence na directly nakaka-apekto sa ating lahat bilang digital users. Ang title ng episodes natin ngayon ay Usage of User Information for LLM Training. Sa panahon ngayon, halos lahat tayo gumagamit ng apps, websites at AI-powered tools. From editing videos, paggawa ng designs, hanggang sa simpleng pagpo-post online. Palagi tayo nag-iiwan ng data. Pero ang tanong, ano nga ba ang nangyayari sa data na binibigay natin? Paano ito ginagamit at ano ang epekto nito sa atin bilang users? Simulan natin sa mga basics. Ang LLM o Large Language Models ay mga AI systems na natututo mula sa napakaraming data. Kasama rito ang text, images, videos at minsan user-generated content. According to tech reporting by The Verge, AI models improve by learning from patterns found in large-scale human data. Ibig sabihin, habang mas marami silang nakikitang examples, mas nagiging accurate at mas nagiging human-like ang responses ng AI. Pero dito pumapasok ang mas malaking issue. Kasi recently, naging usap-usapan online ang pagbabago ng user policies ng CapCut. I know karamihan sa atin is familiar dito sa video editing app na to. And also, ganun din ang nangyari sa Adobe, kung saan may nagbabago sa user policies nila. Nag-gather ito ng maraming opinions and reactions mula sa creative community. Maraming users ang nagsimulang magbasa ulit ng terms and conditions at doon nila napansin ang mga sections tungkol sa AI training. Now, ngayon, syempre bago to. This app doesn't usually use user data for AI training since AI integration for apps is still a new thing. Ayon naman sa coverage ng TechCrunch tungkol sa policy updates ng creative platforms, maraming users ang nagulat nang mabasa na ang content na ginagawa nila, videos, images, at designs, ay maaaring gamitin para sa AI training and development. Hindi ibig sabihin nito na kinukuha ang identity mo directly, tulad ng pangalan or personal na detalye. Walang ganon. Pero ginagamit ang output mo bilang learning material ng AI systems. For example, sa CapCut. Batay sa reaction ng mga tao, especially sa creative community, naiulat ng TechCrunch na may mga creators na nagsabi na ang kanilang edited videos could be analyzed to improve automated editing tools. Ang concern ng users ay malinaw. Sabi ng isang users mula sa King Quote sa TechCrunch, if my content helps train AI, may control pa ba ako kung paano ito gagamitin? Para sa maraming content creators, sensitive ito dahil ang videos nila ay produkto ng creativity, effort at oras. May takot din na balang araw, kaya na ng AI i-replicate ang editing style nila without proper credit or control. Sa Adobe naman, mas structured ang paliwanag nila sa user policy nila. Ayon sa Adobe official statement, gumagamit sila ng licensed content, publicly available data at user content with permission para i-train ang kanilang AI tools tulad ng generative design features. Dagdag pa ng Adobe sa kanilang statement, the goal is to enhance creative tools while respecting creator rights. Pero kahit na may gantong assurance, maraming users pa rin ang uncomfortable. Of course, kasi nga, ginagamit yung outputs nila para i-train yung AI, which is pwede siyang ma-replicate ng AI in the near future. Then, ayon sa analysis ng The Verge, ang discomfort ng mga tao ay kadalasan nanggagaling sa kakulangan ng malinaw na communication noong unang beses na binago yung mga policies ng CapCut and Adobe. Lalo na para sa long-time users na hindi agad napansin ang policy changes, of course, tingin ko naman halos lahat tayo hindi masyado nagbabasa ng
user policy ng mga applications. Let's make this simple with an example. Imagine isa kang graphic designer. Gumagawa ka ng design gamit yung Adobe. Original ang concept mo. Pinag-isipan mo yung colors, layout, and overall style. Kahit hindi kinopya ng AI ang mismong design mo, the pattern, structure, at visual decisions na gawa mo can help AI understand or know what good design is or what good design looks like. Over time, natututo ang AI galing sa user data from user outputs at in the near future, baka kaya na nitong mag-generate ng similar outputs. Dito pumapasok ang ethical questions na madalas binabanggit sa opinion pieces ng TechCrunch at The Verge. Fair ba na gamitin ang user information for LLM training? Sapat ba ang transparency ng kumpanya? At may real choice ba talaga ang users to opt out? O napipilitan lang tayong mag-agree para magamit ang serbisyo? Of course, di ba? Siyempre users tayo. Some of us will not pay for subscription if we have free alternatives naman. Maraming tech articles ang nagsasabi na transparency and consent ang pinaka-importanting factors. Ayon sa analysis ng The Verge, hindi raw masama ang AI training itself dahil ito ang nagtutulak ng innovation. Pero dapat malinaw kung ano ang kinokolekta, paano ginagamit yung data galing sa mga users, at ano yung karapatan ng users kapag ayaw na nilang makijoin sa pag-share ng kanilang outputs para sa AI training or LLM training. So bago tayo dumiretso sa theoretical side nitong problemang to, magbigay tayo ng real world impact. Kasi mahalagang pag-usapan kung bakit importante ang issue na ito. Para sa students, lalo na yung nasa creative courses, araw-araw silang gumagamit ng tools tulad ng CapCut at Adobe para sa school projects, presentations at portfolios. Hindi lang ito simpleng requirements. Minsan ito na yung unang hakbang nila or stepping stone sa professional world. Kung ang mga gawa nila ay nagiging bahagi ng AI training, yung mahalagang tanong dito is, may choice ba sila? At naiintindihan ba nila na yung paggamit nila ng mga AI tools or AI integrated tools na to is pwedeng mag-shape ng AI tools sa near future? So, that's the problem or the dilemma for the students. For freelancers at small creators, mas personal ang epekto ng changes para sa paggamit ng user outputs for AI training. Yung content nila ang mismong pinagkukuhanan ng income. Kapag ang editing style, design techniques, or creative workflow nila ay ginamit bilang learning material ng AI, may takot na baka balang araw kayang-kaya na itong i-automate ng mga AI platforms or editing platforms. Hindi naman ibig sabihin nito na mawawala agad ang trabaho, pero nagbabago ang competition, nagbabago ang market. Kaya napakahalaga na malinaw na consent, transparency, at options to opt out is ma-relay sa mga users. And bakit naman siya mahalaga ngayon? Dahil habang maaga, pwede pang itama yung policies. Pwede pang ipaglaban ng users yung rights nila. Kasi kapag hinaya lang natin to without understanding, baka sa future maging normal na lang ang paggamit ng user data nang walang malinaw na pahintulot galing sa users. Hindi lang ito issues ng tech companies. Issue ito ng student, creatives, freelancers, at kahit everyday users na simpleng gumagamit lang ng apps. All in all, ang usage of user information for LLM training is not black and white. May benefits naman siya. Gaya ng mas smart tools, mas efficient na workflows, at mas creative na outputs na makakatulong sa trabaho at passion projects natin. Pero may risk din. Di siya mawala. Lalo kung hindi fully naiintindihan ng mga users yung pinapasok nila or yung mga ginagamit nila or yung policies
ng mga applications na ginagamit nila. So, bilang users, mahalaga na magbasa tayo ng user policies kahit mahaba at sobrang technical minsan, to the point na halos di na natin maintindihan yung mga legalities ng mga nababasa natin. Pero still, mahalaga pa rin na maging aware at magtanong. Sa mga companies naman, malinaw ang responsibility dapat nila. Maging transparent, honest, and respectful sa data ng mga users or ng market nila. Maraming salamat sa pakikinig ng episode na to. Sana ay nakapulot kayo ng bagong insights tungkol sa LLM or AI training. So, kung nagustuhan nyo tong topic natin for today, don't forget to follow the podcast and share this episode. Hanggang sa next nating usapan, stay informed, stay curious, at ingatan ang inyong digital footprints. Lang. Magandang araw po sa inyong lahat at ako po ay si Kyle Andre Lim. Ang podcast na inyong pinapakinggan ay pinamagatang Control Ethics. Ito ay isang awareness campaign tungkol sa hidden risks of AI in the corporate world. Sa pang-apat na episode na pinamagatang AI-generated fake news and misinformation in the workplace, ay tatalakayan naman natin ang mga fake news at misinformation na kumakalat sa workplace na kung saan ginagamitan nila ng AI-generated tools upang maging convincing ang mga pinapakalat nilang pekeng impormasyon. Isang halimbawa ng pekeng balita ay ayon sa article ng Inquirer noong June 15, 2025 na isinulat ni Luisa Cabato ang nangyari nang magbahagi ang Philippine Senator na si De La Rosa ng mga video clip sa kanyang Facebook page na mukhang karaniwang balita lamang. Ngunit sa masusing pagsusuri, lumalabas na ang mga ito ay gawa-gawa ng AI. Ito ay nagbubukas ng issue tungkol sa paggamit ng mga politiko ng AI para sa masasamang layunin. Kapag inangkop ito sa lugar ng trabaho, ang mga empleyado na naniniwala sa ganitong maling impormasyon ay maaari magdulot ng kalituhan at makagambala sa normal na operasyon. Naapektuhan nito ang credibility ng internal communications and it can damage a leader's credibility. Ang ethical na pinsala ay may kaugnayan sa manipulasyon ng mga empleyado, ang sinasadya man o hindi sinasadyang pagpapakalat ng maling impormasyon at ang pagkasira ng tiwala sa loob ng lugar ng trabaho. Kapag ginamit ng masasamang individual ang AI-generated na nilalaman upang iligaw o linlangin ng iba, maaari ito magdulot ng personal na pinsala, pagkawala ng professional reputation o makasimula ng away o gulo sa trabaho. Ang maling impormasyon ay nakakapinsala sa mga tao dahil ito ay makakaapekto sa kanilang productivity, sa mga emosyong nararamdaman at sa mga relasyong nabubuo sa lugar ng trabaho. Kaya ito ay isang isyong may malalim na implikasyong makatao at ethical. Maaaring makatanggap at magbahagi ang isang empleyado ng isang mukhang totoong AI-generated na memo na nagsasaad na magkakaroon ng bawas sahod na magdudulot ng matinding pag-aalala at panic bago pa makialam ang HR. Ang isang malisyosong insider ay maaaring gumamit ng mga AI tool upang lumikha ng peke o hindi angkop na mga video o mensahe na ipopost nila online ay iaakibat sa iisang katrabaho o manager. Ang isang deepfake na video na maling naglalarawan sa isang executive na gumagawa ng mga diskriminatoryong pahayag ay maaaring makasira sa reputasyon ng executive at magdulot ng pagkawatak-watak ng mga empleyado. Ang isang hacker o kakompetensya ay maaaring magpalaganap ng AI-generated na mga artikulo ng balita online na nagsasabing iniimbestigahan ang kumpanya. Ito ay makakasira sa tiwala ng publiko at sa moral ng mga empleyado. Maaaring mawalan ng tiwala ang mga empleyado sa taong pinuntirya ng maling impormasyon. Maaari rin silang mawalan ng tiwala sa taong nagpakalat nito kapag ito ay nabunyag. Ang mga kumpanya ay maaaring masira ang kanilang reputasyon at makaranas ng pagbaba ng productivity ng kanilang mga empleyado. Mga customer naman ay maaaring mawalan ng kumpiyansa at tiwala kapag ang issue sa loob ng kumpanya ay naging pampubliko. Kailangan magkaroon ng regulation hindi lang sa mga social medias kung saan ito ay kinakalat ng kung sino man
kundi sa mga AI tools na ginagamit ng mga tao para gumawa ng pekeng impormasyon. Sa kagalingan ng AI mag-generate ng convincing na photo/video, pwede rin itong mauto ang mga official news outlets at kapag nakita ito ng mga tao, mahirap ang damage control nito depende pa sa uri ng balita na ikinakalat. Dapat ito mabigyan ng pansin ng gobyerno at ng mga organization outside ng bansa dahil hindi lang ito isolated na case na kung saan mga matataas na tao sa gobyerno ay nauuto at nanguuto ng mamamayan. Kailangan magkaroon ng regulation hindi lang sa mga social medias kung saan ito ay kinakalat ng mga kung sino man, kundi sa mga AI tools na ginagamit ng mga tao para gumawa ng peking impormasyon. Sa kagalingan ng tao gumawa ng AI-generated photo/video, pwede rin itong mauto ang mga official news outlets at kapag nakita ito ng mga tao, mahirap ang damage control nito depende pa sa uri ng balita na ikinakalat. Dapat mabigyan ito ng pansin ng gobyerno at ng mga organisasyon outside ng bansa natin dahil hindi lang ito isolated case na kung saan kaya ng mga matataas na tao sa gobyerno mauto at manguto ng mamamayan. Kailangan magkaroon ng regulation hindi lang sa mga social medias kung saan ito ay kinakalat ng kung sino man, kundi sa mga AI tools na ginagamit ng mga tao para gumawa ng peking impormasyon. Sa kagalingan ng AI mag-generate na convincing na photo o video, pwede rin itong mauto ang mga official news outlets at kapag nakita ito ng mga tao, mahirap ang damage control nito, depende pa sa uri ng balita na ikinakalat. Dapat bigyan ito ng pansin ng gobyerno at ng mga organisasyon outside ng bansa dahil hindi lang ito isolated case na kung saan kaya ng mga matataas na tao sa gobyerno mauto. Kasi pwede rin nila ito gamitin upang manguto ng mamamayan, katulad na lang sa sitwasyon ni Senator De La Rosa. Dapat matutunan ng mga empleyado kung paano suriin ang kredibilidad at pagiging lehitimo ng impormasyon. Dapat din magbigay ang mga kumpanya ng pagsasanay kung paano matukoy at makilala ang AI-generated na maling impormasyon. Ayon dito sa blog ni John Clements na pinamagatang Why AI Experts Fear Misinformation More Than Job Loss during the 2024 US elections, for example, deepfake videos and AI-manipulated content circulated wildly on social platforms. For AI experts, the fear isn't just about false information. It's about the erosion of public trust in what we see and hear. Ang kakayahan ng AI na lumika at magpalaganap ng kapani-paniwala ngunit maling impormasyon ay nagdudulot ng isang natatanging hamon. Hindi tulad ng palinlinlang na ginagawa ng tao, ang AI ay maaaring kumilos sa malawak at industrial na antas. Kayang bumuo ng libo-libong mga artikulo, larawan o video na sadyang idinisenyo upang iligaw ang mga tao. Ang solusyon sa pinakamabibigat na hamon na dulot ng AI ay hindi magmumula sa technology lamang. Kailangan din ito ng matibay na mga policy at pampublikong pagbabantay. Pinaglalaban ng mga eksperto sa AI ang pagkakaroon ng mas malinaw na mga regulation kung papaano sinasanay, sinusuri at inilulunsad ang mga AI model. Dapat magpatupad ang mga tech companies ng mga safeguards tulad ng digital watermarking sa AI-generated na nilalaman, real-time na mga tools sa pag-authenticate ng content, at mas mataas na antas ng transparency tungkol sa kung anong data ang ginagamit at kung bakit ito ginagamit. Ayon sa Pew Data, 58% of AI experts are highly concerned that the public doesn't fully understand AI's capabilities. Bridging this knowledge gap is vital to curbing misuse and empowering people to spot falsehoods. Sabi ni Presidential Press Officer Claire Castro, public officials should be responsible for what they repost online, especially because they have the power to influence people due to their position. This is their responsibility because every word they say to the people as leaders is perceived as truth in the ears and eyes of everyone. So they must be responsible for any information they share with our fellow citizens. Hindi lamang ito pwedeng i-apply para sa mga tao na nasa gobyerno dahil pwede rin sa mga empleyado na nasa workforce. Maging mapanuri at mag-iingat sa pagbabahagi ng impormasyon. Huwag magpapaloko at huwag manloko.